Magandang hapon, Buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon, Mapia Malulam Soxargen. Kini ang iyong alagad, Brigada Ruel Dumantay. Mayad nga hapon mga kabrigada, ako si Kabrigada Abner Francisco. Makauban man ninyo matag hapon diri sa programang mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong mga tawong wala giaksyonan mga problema nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon, di pa yan. Now nga Lunes mga kabrigada, November 8, 2021, 47 days na lang mga kabrigada, Pasko na! Yehey! Merry Christmas! In advance mga kabrigada, kumusta ang atong mga kabrigada diya karon ining panahon na? Medyo excited ba? Back to work na punta. Correct, lagi. Pero ang pangutanan daw karon makabalik magyud ta og face to face na aron mabisita nato atong mga paryente. Okay mo na kita mga Pilipino nandan magid nato na brigada Abner. Oh, kanang tapok-tapok panahon sa Pasko. Muuli gyud dito sa mga ginikanan kung asa ka na ipakatawo. Kaya ron iselebrar ang Kapaskuhan. So magkita-kita mo dito nga mga igsuon. Ang anang naanda na itong mga Pilipino. Pero karon panahon sa pandemic, last year, wajud. Wala gyud, pero karon panahon na pagtapok. Karon panahon na Brigada Royal medyo luag-luag na. Correct. Pwede naman ta makatabok-tabok kay medyo luag na ang kining guidelines karon sa mga IATFs. Pero dapat dili magkumpiyansa bisan pa man nga dili na istrikto. So marag kusang loob na lang ta nga mag-observe gyud karon ay permanente ni ining health protocols. Kami, Brigada Abner, murag duha ka tuig na wakaulig tagom. Oy. Kaya ako ang partner, taga dito, taga-tagom. Dahil ba? Anyway, mga kabrigada, kining nga tulumanon, syempre hatod kaninyo sa Macsan, Agustin Santon, 18-1 Coffee, ang labian nga kape mga kaigsunan, nga dakong tabang aron makapa-boost sa atong energy. Siyempre, naagyapon ang Macsan Coffee. Lamian na o kini pa nga healthy pa. Yes. Kini nga Macsan Coffee, antioxidant kini. Alangan to sa mga nagatrabaho, na-expose din na sa mga kining, maingon na to, mga kining mga virus din na gikinahanglan kining Macsan Coffee. Og syempre dili nato kalimtan ang kining Yummy Vit multivitamins alang sa mga kabataan. Para mahimong bibo, para mahimong bright, mahimong tangkad og lagsik ang mga kabataan, dapat i-maintain gyud sa kanunay kada adlaw Yummy Vit multivitamins. Ayan ang nigari po mga kabrigada, patak na nato sa tubig, sa isa ka baso ng tubig, 5 kapatak sa nigari mga kaigsunan, ubay-ubay na nga mga minerales ang atong makuha mga kabrigada. Timan importante kay minerales sa atong kalawasan, kay dili kay ma-absorb kay mga vitamins mga kabrigada. Kung kulang og minerals ang atong lawas mo nang magdigari kita adlaw-adlaw sa bawat inom ninyo mga kabrigada sa tubig, patakin ninyo 5 kapatak sa nigari patak mineral. Siyempre pa alang ato sa mga kalalakian nga palyado na di na mahatag ang gikinahanglan sa ilang misis. Hardball ang inyong gikinahanglan para todo ang performance sa inyong moment ni misis. Ayaw yung papakaulaw, mister. Kay basin unya manilingan. Simba ko malayo. Ayaw po dunta. Anyway, managlahi nga mga isyu atong hisgutan may kalabutan sa iyong komunidad. Bisan pa man, personal nga isyu pribadong individual nga gusto ninyong ireklamo o problema nga buot ninyong matagaan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinoangan sa lang partner, di pwede yan. Isgutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po ba mga legal nga mga pautana, ipadala nyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili ka inyong i-message ang official Facebook page sa di pwede yan. Ang mga pautana gikan sa atong kabrigada, una, usa ko ka Christian, Muslim ang akong uyab. Nang hagad na siya og kasal, nahadlok ko nga kung magminyo pa siya og uban kung ako iyang una nga pakaslan. Pwede ba ko mangusog nga dili gyud siya mudungag og uban pang babae? Atagin ninyo na niya ha. Og ang ikaduhang pangutana gikan sa tong center, patay na ang akong mga ginikanan. Nasabutan namo sa akong mga igsuon nga ako ang mamahimong eredero sa mga titulo. Karon, gikawat sa akong isa ka igsuon ng titulo. Pwede ba na ako siyang kasuhan? Kung pwede, unsa akong pwedeng ikaso? Ada ka na sa ulahing parte sa itong programa, mga kabrigada, kauban si Attorney Psyche Mamadra, at tangin ninyo na mga kaigsunan.
Samtang no vaccine, no subsidy policy alang sa dili bakunado nga benepisyaryo sa 4Ps, gitunan sa DILG ato kanang hisgutan din sa opinyon. Ginatunan karon sa Department of Interior and Local Government kung DILG kung unsaon ang pagpatuman sa no vaccine, no subsidy policy para sa mga dili bakunado nga mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps sa gobyerno. Sigun pa ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga buot nila nga ipatuman ang polisiya tungod sa daghang mga benepisyaryo sa 4Ps ang nagabalibad pagyapon nga magpabakuna batok kada COVID-19. Dugang nini gihatag na nila sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang sugyot nga dili tagano kayuda mga dili bakunado mga kaigsunan kontra COVID-19 ang mga benepisyaryo sa 4Ps. Gintunan man usab sa gobyerno ang mga isyong legal nga mamahimong makaapekto sa implementasyon sa maong sugyot. Atong paminawo ng komento sa atong mga kabrigada kabahin sa maong isyu. Mako sir, okay ko nga mapabaksin ko sir kay makaayuhan man gyapon na sa akong lawas nga ana nga matuman ako ang kuan sa akong lawas nga kay kayuhan raman gyapon na ako. Akong manghud po do, purpose man po na apakuan may karong bernis may magpakuan. Sa mga Ako silang agnihon nga magpa-vaccine jud mi kay kaayuhan man na namo. No subsidy sa 4Ps kung walay vaccine. Okay man lang siya sir, pero sa kwa okay lang po kay humanaman kung na-vaccine. Amot lang sa purpose. Kung ako, palisi yun na pa-vaccine yun sila. Sila pa nagdawat sa gobyerno, niya din sila magpa-vaccine. Kami gani, wala gani may nagdawat yun. Kinahanglan yun sila, vaccine yun sila. Ikaw, Kabrigada Cabderon, sa imong opinion kabahin ini. Well, No isa na vaccine, po no na policy. sa mga maingon nato nga discriminatory nga move karon sa gobyerno. Ang CHR, ang Commission on Human Rights, nanay gipagawas nga pamayag niya nga kini diskriminasyon og dapat dili ipatuman og dili man pwede nga mong i-deny ang tawo sa ilang dawatunon nga benepisyo tungod lang kay wala nagpabakuna. Bitaw, tinuod. Pero sa laing nga bahin po da Brigada Cabderon, una gid siguro sa gobyerno ini, ang safety po sa katawan, ang health po sa katawan. Okay, syempre, pag di ka mabakunahan, medyo delikado pag yun ang imuhang kahimtang. Mao pa nang ginahuna-huna posible sa gobyerno. Yes, pero maulagi na nga bisan ang DOJ daghan nagpamahayag katong mga trabante nga tangtangon nga illegal na siya, discriminatory. Mismo ang mga ensya sa gobyerno wala naghiusan ining maong mga kining mga baruganan kay bisag unsa na lang ang ginahimo nga pamaagi sa gobyerno na ay mga persuasive approach na ay maingon po dato nga kinibang murabag ginapuwersa na ang mga tao nga magpabakuna. Pero somehow, nagatuot nga maayo ang intensyon sa gobyerno nini. Kana lang, dili gyud pwede po nga pugso ni mga tao. Kay naapod siya katungod sa iyang lawas. Nasa katungod sa iyang lawas kung gusto niya magpabakuna o dili. Hinoon, wala pa may balaod nga nagabawal ni ana nga kinibang dili tagaan og ilang benepisyo ang mga benepisyaryo ni ining 4Ps kung dili magpabakuna. Kini man dapat mahadlok ni ana. Unang timbangon nga sakto mga kabrigada sa atong naa sa ahensya sa gobyerno kung sa bagyod angay nga pagabuhaton ni ini. Kung kumbaga ano na magindi, kung ipugos na giniri sa tao ba. So ikaw, nga 4Ps ka, syempre, mapabakuna gitani, kay mawat ang taog dawatunon, So, di ba? siyempre, DILG man ang issue ni ana nga maong mando. So, kinsa may patuman ini, mga local government units, Correct. daghan ba yung wala nagpabakuna o niya, butante po ba yan ang mga kuan mga wala pa nabakunahan ng karong mga panahon na, so kana hinay-hinay po mo ana, kay bumirang po na sa inyo ha. Ayan. Pero ang labas sa tanan, punto nato din mismo na ang Commission on Human Rights nga ingon nga kini, discriminatory dapat dili ni ginahimo sa gobyerno. Yan, hindi naman kung kinahanglan po pugso. Dapat magpabakuna kita mga kaigsunan. Bago lang gani, Brigada Abner, no? Alas 3 na yung taon ko na human. Nabakunahan na yun ang duha ka anak. Katong mga batanon. Mga 12 to 17 years old, nasa Dr. George Periaca Hospital. With comorbidities ba ni? Or Ano na? Pwede, mas wala na yung comorbidities, pwede na tusukan 12 to 17 so years old. available na gyud ang mga bakuna karong mga panahon na. So naa na gyud sa inyo ha kay naa na gyud ang bakuna. So katong mga nag-ingon nga
wala sila papakuna kay walay vaccine. So karon naanawa na mo rason para dili mo magpabakuna. Tulay ipainomdom kay ang schedule sa Dr. George Piroyeca is Monday, Wednesday, and Friday. Sa mga ginikanan diyan gusto pabakunahan ninyong mga anak nga 12 anyos kutob 17 anyos, may comorbidities man o wala, mudawat ang Dr. George Piroyeca Hospital. Sa Pangasinan, kini, init nga suporta ang gipadayag sa mga Pangasinense. Pangasinense, kung tawag sila, no? Pangasinense. Pangasinense. Ngadto kang Vice President Bongo, pinaagi sa Osaka motorcade. Gibati kayo sa mga taga Pangasinan, ang Balasakit Nigo sa mga taga Pangasinense, pinaagi sa Balasakit Center niini, ayuda kung dunay sakuna o mga programa nga makatabang aron muangat pa ang panginabuhi sa mga naglisod. Dako ang pagtuo sa mga Pangasinense nga dako pa ang matabang ni Senator Go kung anaa na kini sa mas taas nga posisyon. Okay, so maayo no kay kining Malasakit Center Brigada Ruel. Daghan kayo natabangan ni ini katong mga adunay pasyente nga naglisod og bayad sa ilang mga hospital bills na ay pondo nga ginahatag ang kining Malasakit Center. Di ginato madiniperting daghan na ginatabangan ni ini. Di ginato maanuhan Brigada nga Abner bisan pa kato akong kailangan ni nagpa-opera sa heart ang iyang anak. Matik Malasakit Center ang giduulan. So halos wagi nabayaran sa ospital. Kaya sa una, ang katauhan nga kung adunay mga problema sa mga pasyente, dool sa DSWD, dool sa kining uban pa nga mga opisina sa gobyerno, sa provincial government. Kani karon isa na lang sa DOH mo adto pa didto sa PAGCOR. Daghan pagduulan. So karon murag na centralized na naanay Malasakit Center nga pwede nanang pundo dito. Sumayo ni kay daghan-daghan na puding Malasakit Center sa tibok Pilipinas agad nationwide na gyud siya og usani sa mga maingon nato nga pinakamaayong programa nga gihimo niining siya Senator Bongo. Og dapat no sa mga lokal nga pagkamanan kay diha pag gini bahibilin sa inyo paano ginig-sakto ni tagaan po ninyo ni pagtagad kay dakong tabang man sa mga katawhan. O si Kaskol po yun diha kumustahan po ninyo ka-function ba diha tanan ang Malasakit Center. So brainchild yun ni Senator Bongo unta regardless kung kinsa may mga mapili nga mga opisyal kining maong gisugda ni Senator Bongo o unta mapadayon pa ni Senator Bongo daghan pa kay matabangan nga mga katawhan kung kining Malasakit Center uban pa mga programa nga direkta gyud babatyagan sa mga tawo mao ni ang i-prioritize. Yan. Congratulations sa mga kay Senator Bongo din ni mga kabrigada. Okay, iyahagi ni nga proyekto mga kaigsunan. Samtang pipila ka mga residente na balaka sa hiniktan nga poste. Sa Santiago Boulevard, sa may Barangay South. At agi ka na sa pagbalik sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Una sa tanan na Brigada ng Abner, mga sa pagpasalamat tayo sa mga volunteers, sa mga nag-donate para sa Purok-Saig, mga nabiktima sa sunog sa Purok-Saig, Barangay Kalumpang. Dito kita kagahapon mismo, Brigada ng Abner. Nakita nato itong nakita nato sa Dagway, niining ato mga kabrigada, na nasunugan ang kalipay sa matag madawat nila ng mga hinabang. Daghan-daghan tong inyong gidala dito gahapon na gahapon na Brigada balde, mga kitchen utensils. Correct. Ay mga plato, balde, o kita gid mismo dito ng unay, no? O dako kaya itong kalipay nga, siyempre, makita ni mo nga smile ba? Mas luyo sa nahitabo sa ilaha, nagyapon nag-smile, nagpasalamat sa mga nag-abot ng mga hinabang. Ubay-ubay po, dili lang ang brigada ang dito kagahapon. Ay mga motor groups, mga riders, nga tuwa po dito kagahapon. Napoy mga bit-bit nga pagkaon. Dili lang katong mga nabiktima ng ginapakaon. Katupong naga-volunteer. Kapin na sila mga ginapakaon dito kagahapong adlaw. Pero pala yun gahapon ang panginahanglan nila dito. Ang sakaron, atong makita dito, pertinang naghanag mga used clothes. So, ang uban dito, naana lang sa daplin, basig di na mapustan nga itong uban dito, masayang lang. So, dili na nila kinahanglan ang mga sanina dito. Sa atong nakita dito, kita mismo nagtanaw dito kagahapon na Brigada ng Abner, di gid nila nakayo kinahanglan ang mga used clothes. Mas gikinahanglan nila karon
ang katong ilang lutuan, atong mga kaldiro, kaya wa sila mga kaldiro, naa sila mga bugas, naa sila mga pagkaon, naa sila mga dilata. Ang problema nila dito karon nilang lutuan. Kaya wala gid sila malutuan, wa sila mga kaldiro. May ganito gahapon ako pasalamat sila kay nagdala dito mga planggana o balde, at least naa na do sila magamit dito sa ilang paglaba, na sila magamit. Pero murag madugayan pagid sila nga makabalik sa ilang mga panimalay o murag di na gyud sila makabalik sa ilang mga panimalay kana statement kaganiya ang kining sa land use Office of City Land Use diri sa Jansan nga matod pa dili na sila tugutan mabalik kung walay clearance gikan sa tag-iya sa maong yuta. Okay. So nagapangita pa sila relocation site. Kaya ito nabalan Brigadang Abner, kana day mga yuta diha, nagyo day mga katong mga tinuod nga tag-iya. Nagyo mga tag-iya titulado ng mga yuta diha, lain-lain ang mga tag-iya ng yuta. So, bao nang mahimo problema kay di sila tugutan nga mobalik dito unless otherwise makapangayo sila og suwat og pagtugot sa tag-iya mismo sa yuta. So kung walay pagtugot ang tagiya sa maong yuta, dili na sila makabalik og ang ginahimo karon pamaagi sa LGU Jansan, nagapangita sila og lote nga mapalit para na ay kabalhinan. Pero siyempre moagi na og proseso kining procurement. So dugay-dugay pa na siya. Ambot lang kung asa na sila temporaryo nga i-house kining maong mga naapektuhan sa sunog. So while wala sila balay, padayon na ang ilang panginahanglan o kining hinabang gikan sa ato mga kabrigada. Mawabit ang katingada nato, dapat natay mga na-identify na gini mga relocation sites din ubay-ubay na dapat. Ani di man taka sa tinudlan daghang pakaitag ka ng mga kaigsunan karon diri nga wala gyud ka lang klaro nga kapuy-an, dili pinailahan nilang ginapuy-an mga kaigsunan. Mao ginay klaro nga istorya. O kanang diha sa Proxide, na ganitay kaila, nga ni text, o pwede na ba na kuralan? Itong niyang area dito. So iyaha daw to? Okay, iyaha daw to. Well, kung imuhang titulo. Title ato. Anak ko, kala mo na problema kung imuhag yun ng titulo. Pero pag-amping, kay base unya, ang tao diha, masuko. Okay, ang tao diha karon desperado na ng daan Di ba? Nawadaan sila og kabtangan, nawadaan sila og ilahang mga base unyag mga suko. May much better mo agi kag barangay, magpauban ka. Ang nahitabo man kundi na Brigada Ruel, katong mga nasunugan og panimalay, naghawa sila sa balay, murabag napalaya sila pinaagi ni ining usa ka panghitabo kining sunog. Unfortunate nga panghitabo nga nasunog ilang balay. So murabag dili na naglisod tong tagya sa maong yuta nga pahawaon sila kay naghawa naman sila. So karon pwede na nila nga i-take possession ang maong lote nga ilaha. Pero katong nagpabilin dito, katong wala na sulog ng balay, swerte kayo to kay di sila mapahawa. Correct. Kay kung di man mo pwede pahawaon ng tao din. O walay kabalinan. O kung walay kabalinan o walay court order. Yan. So katong mga napahawa dito, mauna mga kabrigada nga gikinahanglan gyud ang atong tabang sukunamoy, mapaabot nga tabang katong mga pagkaon, katong gamit sa panimalay, kusina or in cash nga para makatabang sa ilaha nga kung nasa ni kabalinan, makatukod og balay, mas maayo. Basin pagani ka ng pangtukod og balay mismo, nga naman mo extra diha, pwede rin din tawad ang mga kaigsunan. Labin pa og dada sa legyo'y kabalhinan, mga kabrigada. Pero pinaka-importante gid dito sa atong nakita, nangautanan po sila kagapon, sir, wa gid may malutuan, naalagay may lutuunon, pero wa may malutuan. Kay wa man ginabiling gid sa ilaha bisag isa. So mao tong nahimo nila mga problema karon dito sa pipila nato ka mga kabrigada nga naigo ni ining sunog diya sa may Proxide. Susluoy gid din tawo kahapon. Pero malingaw po sa mga bata. Brigada Captain, makita nato itong mga bata mga siyempre, wala pa sila kamuwang-muwang, wala sila kaibalo sa nahitabo sila nakita nga po nato itong bata. Well, so kita, himuon lang nato atong makaya nga pwede itabang ganito kanila. Kaya kanang relocation, yana sa LGU. LGU, gobyerno na mga pamagi na. Pero ang atong ginagmay nga pamagi, katong makatunol kita og ilang gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga kining pagkinabuhi nila, pagkaon, katong gamit, nga ilang yung mapuslan kada adlaw, katong lutuanan, katong higdaanan, mao nay gikinahanglan karon. Kanara ato makaya. Sabon, mga anak, panligo, pandaba. Basi namoy mahatag anak mga kaigsunan, mas maayo mga kabrigada. Okay. Sa alang sa iyong tabang mga kaigsunan pero ini ipadala na sa GCash 0919-071-9080 akong sublion 0919-071-9080 kaha mismo ihatag sa Brigada Station diri sa NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro.
Mikuha og atensyon sa pipila ka residente ang usa ka poste sa may Santiago Boulevard dinhi sa syudad nga gihiktan na lang og wire aron mapadayon ang pagbarog niini. Matud pa, delikado kuno sa mga gaagi og mga personahe sa mga pipila ka establishmento sa maong dalan, ilabi na sa panahon nga simbako maglinog og magkusog ang hangin. Sa madali nga panahon, matanggal na. Dili ta makaano og tao ba? Sir, delikado ba? Delikado yun, para sa ako Kaya kung matumba na, unya may madatugan, nga sakyanan og tao, patay yun. Oo. Kana siya ma'am, delikado gid na siya. Litan sa mga sakyanan gyapon og nailinog, dali ra na ma-collapse na. Kaya delikado pud sa mga tao nga gagi-agi dire. Dapat maaksyonan gyud. Dapat ilaha gyud kuan atimanon nga unsa ni? O tanggalon man ani para di gyud makakuan sa katawhan. Disgrasya. Delikado gina siya ma'am sa labi na ganang na mga kuan, na mga hangin, na mga bagyo, matumbag na siya kay hektar na ba na siya kuan, wire. Dapat ilisdan na siya kuan puste. Ayohon na siya. Labi na ganang mga sakyanan gi parking, maigo na siya gamay, maputulon na siya kay nanay guna ba damage. Unta nga malisdan na puste kay delikado na siya ma'am. Delikado gid siya kay ma'am kay basi pag maghangin-hangin ba mahulugan ang mga sakyanan diri ma'am. Yaog na yung mga tao po dira gakuan. Kinsa may dapat kuanon na ni dapat ilan niya ayuson kay delikado po ni sa mga part diri og mga sakyanan sa kuan ba. Gireport na kuno ang mga problema sa barangay apan wala pa kuno nila masayran kung unsa nga poste ang maong gihiktan. Personal na mga nakahinabi ang usa ka staff sa security department sa usa ka telephone company dinhi sa syudad nga gialigaran nga ilaha kuno ang poste apan nagdumili kini sa pagpa-interview. Sigon niya, giadtuan na nila ang maong poste aron sayron kung ilaha ba gyud to nga mga linya ang anaa sa poste apan ilang gingusgan nga dili to matud pa ilaha. Okay. So nga nahitabuan ni ayom-ayom na lang rin tawon kining maong wooden na post. Kahoy to no? Kahoy. Kahoy nga poste. Uy, tawon. Delikado kayo na. ni. Wire gi kwan kato nakita nato kagani sa video gi tanawa hiktan na lang gyud tawon ni. Imbutang pag mineral susukan pag mineral. Hala. Kuan na gyud Balik na gyud siya. Balik na gyud. Dili ba ni sukutay ko niya? Ito yung pagkutano sukutay ko, ano ba? Dili man ako sa kuan sa katong telecommunication company. Wa may laing poste diri nga naa. Duha man na ang kaning sa electrical o kaning sa telephone company. Mga power line ni usahay unya kana series na lang no kining mga sa internet, sa cable, cable company nga naadri karon existing wa man ni sila kakayanan mutukod og poste. Nagakuha na lang sila, nag-attach na sila din na. Kung kuryente na nakataod din sigurado na nga sa sukutay ko na. Uy, tanawa no. So na live wire sa taas no? O saan na live wire sa taas delikado gyud kay ni? Either PLDT pare-pareho mo na sila poste ito una. Ana mo gyud ang sistema diri sa toa ang ginagay ko. Telephone wire. Telephone wire. Wala may laing telephone wire, wala may laing nagtukod og poste sa Jansan, di ba? Wala magilain, sara man gid ang kakumpanya. Maura man gina. Okay. Isa ra ni? Maura ni? Maura ni. Okay, kinsa man ni palihog ang intawan ko. Intaw naman nagka-parking nga mga sakyanan. Tanawa, gamay lang ang huyok sa hangin na. Pero kung dagan nag-wire sa taas, lamit mo bitay na siya, musayo-sayo ra na. Magbitay na siya. Dili na mo do tog yuta. Pero delikado gyapon kay ang problema din og mabiratong uban nga kuan nga poste, basig dili na isa ka poste ang makuan din ang mahugno. Kumpensahan yung sakyanan, no? Diya pagitungod sa sakyanan. So, sino kayo mo action sir, sino kayo mong sakyanan, sir? Kumpensa, sir. Pero katong giingon nga security guard or katong security personnel, dili man pud siya ang authorized nga person nga mo istorya in behalf sa katong telephone company. Correct. So di pud ta sure kung tama pud ang giingon. Mao na nga gusto nato nga mahibaw-an ang dugang mga detalye ini kay delikado kayo naga-post kini og hazard ngadto sa dili lang sa mga gamit nga na dinha mga sakyanan. Sa mga tawo nga nagaagi dinha sa maong lugar. Simbako makuani, matumba ni.
So daghan gyud ang mga igo dina kay kining agianan gyud no, agianan gyud kining maong lugar kung asa nahimutang kining poste nga balik na gyud in taon. Iyan. Totally balik na magina. Balik na gyud. Balik na gina. Kayo wala na higot na sigurado ko nagbitay-bitay na nagsayo-sayo, naglablog-lablog na diya. Mao. So palihog lang unta no sa mga ug kinsa maginipostihan ni. So kung magbitay ni makakuha ni basig maka-pressure ni sa uban nga mga poste kay magbugat naman. Correct. Kay kana nagakuan pa nagaduot pa man in taon ang punuan niya na sa yuta. So somehow nakaalalay pa siya sa kining gibugaton, pero kung mawala tong mabali na gyud ni basin delikado na nga madili ng kanang postiha ang mahugdo. Okay? Nasa linya siguro ang itong mga interview para sa dugang detalye mga kabrigada at makahinabi ang Operations Services Department Manager sa Socoteco 2. Maying hapon diya kanimo Engineer Jefferson Pia. Maying hapon, sir. Maying hapon. Maying hapon, sir. Maying hapon. Sa tarang tig kanina. Ipakita katong usa ka poste. Dili ba na inyo ha, sir? Yes, na-inspection na sa atong team. Dugay na siya na-inspection. Di validate na po itong last time na nag-complain. So, wala na tayo structure sa Socoteco da, no? So, I believe, telephone na siya nga mga, telephone na siya nga poste nga nabilindiha. So, kumpirmado sa para sa imo, gi-confirma nimo nga dili gini inyuhan ning putol nga poste. Yes, sir. Gi-confirm na mo to sa site, di na ginamang poste. Actually, i-inform na nato ang natay gi-create na GC, ang mga telephone. So, amo na pong i-forward ang concern dito sa mga telco. So, di maguna mo ma-identify kung kisa kay owner ato. Basta amo na i-forward sa grupo na gid para kung kisa na maka-recognize ato. So, unta nga matanggal ko to nila. Sir, sa imong nabalaan diri sa syudad, kinsa pa ba ang nagatukod og poste? Sa atong nabalaan din, no? Natay PLDT, natay Globe, ug natay mga sa una pa nga mga telco nga karon inactive na. So, napo day ang Globe. Engineer Pia, kanang kining mga poste, wala na yung nagakuan din na, wala na yung nag-attach din na nga mga telephone company, mga wire sa internet, sa cable. Exclusive na ba nga kamo na lang nagagamit anang inyong mga poste? Sa atong poste na, gyapon tayo mga nag-attach sa mga telepono. So, ba nag-hatag sa tuwak. Pero ginaagi ang proseso. Na yung mga inspection na ginabuhat bago sa mga touch. Pero katong inyong mga linya, sir, regular ninyo ginamonitor. So far, wala yung mga problema inyong linya? Di maginatamalit kaya na, di mahitabo nga problema, no? Di magudingon nga kanang perfected nga lifetime ginang pagka-touch. So na yung mga kakulian along the way sa attachment. So na yung mga nagapos of interruption. Eventually, amo ginakulang atensyon na ng mga telco kaning ginabuhat nato nga inspection bago na mo aprobahan ng ilang attachment para masiguro lang din nga dili siya magka-cause of aksidente or burnout. Pero sir, kini nakita na ninyo ni sir, no? Ikaw mismo nakita ni mo, engineer? Yes, sir. Ako na nag-confirm na ito last week katong na nag-complain sa Facebook kay itanaw na ko para masiguro lang parang tubag akong itanod sa site. So, confirm yun siya nga dili na amo ang poste. Yes, sir. Dili inyo ang linya, pero unsay assessment nimo delikado ba gyud ni? Kung kuan sa kung iskutan nato ang electricity ang katalikado sa kuryente, so wala na i-hazard sa kuryente kay wala may naka-attach nga kuryente sa Socoteco 2. Ang ato alang yung ba kay basig matumba o basig anytime mo ba mabalik. So totally itong so basig ang katong weight sa poste ang maka-discuss sa hinoon na may nakahigot ng mga telepon dito, makaalalay kung dili basta-basta makatumba. So kana dili na tayo siguro. Pero nagit sa possibility nga makadiscuss sa gapon. Okay. Sige. Daghang salamat kayo, Engineer Pia, sa imong pagklaro ni maong isyo. Sir, thank you. Thank you po. Okay. Thank you. Yun nadunggan si Engineer Jefferson Pia sa Socoteco 2. Ayan. So dili ilaha. Klaro, dili ilaha. So walay power line nga na dito. Walay linya sa kuryente. Yan. So duha ka duha ka telephone company na ni poste na diri. So, wala nila gikuan. Mga dati na ito una, kato mga nag-deactivate na. Tama ang mga telephone company.
So, unta makaabot ni sa ilang kahibalo, kining nahitabo silang poste. Pero grabe po, no? Wala nila na monitor ni. Naka-attach diha nga mga linya siguro. Mo na lang si kaso diha. As itay ba na ng mga poste diha kay matumba ng postihan na. Damay man po na ilang linya sigurado mo gina. O na magina maputol. Ang problema po ani mga telephone company kay naay mga higayon bitaw nga dili ka kontento silang serbisyo kining mga kining naga-provide og internet nga di ba bisag magpaputol gani ka walay mutubag, walay customer hotline, walay klaro nga nagaman silang customer hotline. Basig wala pa sila kabalo ani. Dili, ang isa pag problema ani mga linyada na to diri parte na naghana. Oh, paputlan ka karon. Di man natanggalon ng gwardiya sa poste. Oh, nya magpatao to po kabalik, laing wire na po ng ibutang di mo. Okay. Anyway, ato sa Bakainabi karon ang kapitan sa barangay Dadyanga South. Mayong hapon kanimo kapitan na Rakgaray. Kap, mayong hapon. Pero mayong hapon, kisa ni atong angkorman karong si Brigada Abner ni o si Brigada Roel Kap. Ay, Brigada Abner, Brigada Ruel, maayong hapon sa inyong tanan, o maayong hapon sa tanan natong paminaw diri sa Brigada News. Kapitan, natanaw na ba ninyo kining poste dina nga nabali na unya giayom-ayom ra talian na lang o gihikta na lang og wire para dili matumba? Natanaw na ba ninyo ni Kap o kay kinsa ni nga poste? Yes, Brigada Abner, atong niaging simana pagkato sa ako ni Brigada Iba, no? Katong panahon na, adtuang yun ako dayon. So, dito nakitaan ako na gihigta na yun itong poste. No? So, ato na to siyang nakitaan. So, atong nahibawan dito, daghan na itong istorya kay actually, last year pa daw na nahitabo. Pero nakaabot sa ako, atong niad ko lang sa ako si Brigada Eva. So, nag-investigar ko na nakaabot na sa ako ang Committee on Infra, no? Pero nakasulat na siya sa Socoteco, nakasulat na po siya sa Water District, no? Pero hasta karon way action gihapon. Pero wala ninyo na identify Kap kung kinsay tag-iyaning poste. Well, actually, yung namin na sa Brigada Abner, no? Ang base sa among investigasyon, ang Socoteco nagdumili sila nga ilahan ng poste. So, most likely, ka nga poste, ihagid na sa PLDT. Okay. So, ang gihimo sa barangay nato karon nagsulat na punta sa PLDT nga kini sutaon tungod kay kini daw ang pagkaputol ani nga kuan po, no? Niadtong naay ginahimo nga giayo din ang atong Water District. Okay. No, so actually daghang ahensya ang na-involve ani na ang Water District na kung ato pangipangita karon kung kinsa ang tag-iyaan ni poste kung Socoteco ba yun or Piltel, no? Pero sa atong mga taywan sa Socoteco dili na ilaha. Okay. So karon ato na pong gisuratan ang atong Piltel na basig ilahan ng poste. So dapat ilahan nagding mailisan kay dili man po nato basta-basta na siya mailisan kay daghan kayo mga wires din na kinahanglan professional jud ang magtrabaho. Okay. Kap, walay hinanali nga tubag nga inyong nadawat gikan sa PLDT or sa unsa man nga telco nga inyong gi-contact para mag-verify niini kung sa ilahan ni? Actually nagsulat pa nagsulat pa wala pa tay nadawat nga kuano nga tubag. So akong giingnan ang akong kagawad nga naa sa komitiba sa infrastructure nga kung pwede personal na niya nga atuan ang PLDT or Piltel kung ilaha bagod ni. No, kay kung ato makita dito gisuta nato dito daghan kayo wires nga nakadikit dito mao ang gili siya matumbag yun kayo pod Brigada Abner tungod atong mga nakasabit dito mga wires, no? Pero bisag ingon na siya delikado gyapon kayo siya. So di pwede yan Brigada Abner. Kinahanglan masolusyonan na gud ni. Okay. Gani Kap. Unya, wala ba'y mga temporaryong maingon nato nga mga pamaagi nga inyong mahimo din ka para ma-aware ang mga tao din sa problema no? Wala ba'y mga warning signs nga pwede mabutang ninyo din samtang ginahulat ang konfirmasyon or ang aksyon sa tag-iyan ining mga poste? Actually, mauna ganina ang among ginatingan ganina, no? Butangan nato na sa dinaog perimeter line para ma-aware ang mga tao nga di sila magduol din kay anytime wata kabalo mo linog ba o lain unsa ba kalitan nagkatumba, no? Kay kana gihigtan ra gyud. No? So kinahanglan gyud dato nga
ma-aware ang mga katawhan nga kana siya da danger zone na siya nga lugar nga kung asa gihigtan na siya nga kuan nga tawag nga poste. Okay. Kap, in case nga sulod sa 5 kaadlaw or sulod karon si Manaha, dili gyud ma-verify kung kinsay tag-iya na, dili pa gyud ma-aksyonan. Wala mo may plano nga mutap na lang mo mga expert inyong ipatanggal ka ng maong nga poste nga kuan dina. Kining guba nga balik. Actually, mauna atong ginaproblema karon no kay ang atong barangay actually kulang dito sa mga manpower, kulang punta og pero if in case good one ato gyud sa tao no within 5 days to 7 days kung kakinsa gyud siya nga kung kakinsa gyud siya nga poste. Kay actually among gisulatan ang ang allegedly ang ang taga water district ang nakabangga ani no nakabangga aning ang poste, di ba? So, karon po, ingon sa sukotoy ko, dili ila. So, most likely sa filter ko na siya. Muna, patuloy ang atong coordination Brigada Abner para kini matagaan na ni siya o niya kini mabutangan na og bagong poste. Kap na nung dili mga yung tabang sa city engineering or sa city government para kining mapaspas ang pag-resolban ni mga problema? Actually, dili nato na kinahanglan din ang city engineering Brigada Abner, no? Kay kini ato mga poste dire, kini siya trabaho ni sa atuang mga sa atuang kini privately owned ni, no? Na ay Socotec og naapod ang ato mga telecommunication like Pintel. So kung kinsa tag-iyaan ning poste, dapat sila magkuan ni kay basic unsay diferensya mahitabo din ha kung city engineer sa magtrabaho ana. Basig, mabasol pa noon ang atong City Engineering Office. Ang bota to ipasabot, kung maabot sa punto nga walay mo confirm nga ilahan ikaduha o wala sila aksyon nga himuon. Maunang punto na to, Kap, nga kinahanglan na po intervention ang barangay. Ingon mo ang barangay, wala po himan para kining aksyon ng kining mga problema. Mautong punto na ko nga, why not bring the issue before the office of the LGU Jensan? Yeah, we will do that. We will do that. Actually, I'm part of the LGU Jensan na karon Brigada Abner. So, mao na karon if ang ato ang konyon dili ko na matagaan o pagtagad sa kung kinsa magtagiya nga poste. So, sigurado gyud nga kini mapaabot ta gyud ako dato sa ato mga higher up para matagaan ni og pagtagad. Okay. Sige. Salamat kay Kap. Salamat Kap, makig-contact me balik sa imuha para sa dugang update ni Kapitan Garay. Salamat. Yes, Brigada Abner, Brigada Ruel. So, daghang salamat, no? So, mayong hapon o gabi sa tanan. Okay. So, thank you. Okay. Sulatan pa nila. Sulatan pa nila. So, tama to yun ni Kap nga adtuan na lang. Pero, unta kung dugay gyud kay susama sa atong gingon nga dugay mo reply ning especially PLDT na tay mga experience magpaputol na lang ka sa imong linya sa internet dugay pa kay matubag tag pila pa bulan pang uban kay centralize. So unsa ni ang mahitabo diri so ang punto nato diri kung wala gyud klaro nga tubag kung kinsay tagyan ning mao nga linya dili naman siguro na nga maingon nato nga mahadlok pa sila nga putlo na kay nagapost magud og danger ngadto sa mga passersby sa mga nagaagi din na o sa nagagamit anang lugar. Kaya ang purpose atong gobyerno is protektahan ang tao. So dapat nagilihukon din ang gobyerno kay delikado man gid na. Kasi sa ni mo bali-bali maski paghigtan pa na diya. Delikado gid kay na mga kabrigada. Kay kung moreklamo ang tagyan ni ana, oy nganong inyong gitandog na nga private property man na, oy asa man mo nga kining inyong property nga nagibutang din na nagahatag og peligro og risgo ngadto sa mga tao din na. So naanay reason justifiable kumbaga ang aksyon nga himo sa atong himon sa atong pangamanan given the situation nga delikado na gyud siya. Yan. Sa atong pagbalik katangian dugang kaalam o mga pangutanang legal, mga kabrigada, din isa. Di pwede yan! Di pwede yan! Padayon gihapon ang among panawagan mga kaigsunan sa tabang. Alang sa atong mga kabrigada diya sa may Purok Saig
sama sa atong giingon kaganina, mas kinanglan nila karon mga kabrigado ko mga kitchen utensils, mga lutuan ng mga kaigsunan, kaya dito kita kagapon mismo ato ginakitaan ang kanang mga used clothes mga kabrigada nagtapok na parte ng kindaghana dito sa ilaha mga kabrigada. So ang uban na lang dito gipasagdan na lang sa kilid mga kaigsunan ang ubang mga sanina nga ang atong gipanghatag. Sa mga gusto magpaabot sa ng hinabang pero walay higayon, no? Walay panahon, kay busy sa trabaho, pwede ninyo ipaagi sa GCash account nato ang kining inyong hinabang. Correct. Sa GCash account 0919-071-9080. O di ka mga kabrigada mismo ihatag sa Brigada Station nga na rin nahimutang sa NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, General Santos City. Ania mga kabrigada ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada, si General Paulino Santos Sr. ang usa ka opisyal nga militar nga nahimong Commanding General Philippine Army gikan kaniadtong Mayo 6 hangtod Disyembre 31, tuig 1936. Natawo si General Paulino Santos kaniadtong Hunyo 22, 1890 sa Kamiling ug siya mipanaw niadtong Agosto 29, 1945 sa Kiangan ug ang ngalan sa iyang asawa nga si Elesa Angeles. Sa iyang pagretiro, nagserbisyo siya isip usa ka sibilyan administrator ubos ni Manuel L. Quezon. Nakahuman siya sa iyang degree nga Philippine Military Academy sa pag-alagad umpisa 1914 hangtod 1945 ug sa iyang opisina sa gobernador sa Lanao ni atong 1936 to 1939. Ato na nga tubagon ang pangutanang legal nga gipanangat sa ato mga kabrigada. Kini ang unang pangutana nga ato nga nadawat. Patay na akong mga ginikanan, nasabutan na mo sa akong mga igsuon nga ako na ang mamahimong eredero sa maong titulo. Karon gikawat sa akong isa ka igsuon ang titulo. Pwede ba nako siyang kasuhan? Kung pwede, unsa akong ikaso? Alang sa tubag sa maong nga pangutana, makauban nato live via Zoom si Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Atty. Saiki, maayong hapon kanimo. May hapon, attorney. May Kadang Abner, Kabrigadang Ruel. Sorry. Okay. Attorney, unsay tubag nimo dito sa iyang pangutana nga matod pa ang titulo ko no, nasabutan nila nga dina sa iyaha ko no, pero gikawat sa ilang isa ka igsuon. Pwede ba kuno nila kasuhan tong iyang igsuon nga nagkawat sa mong titulo nga gisalig ngadto sa iyaha? Pwede siya filean og kaso nga theft no kay na siya gikawat nga og value dito sa balay dito sa iyang igsuon or pwede po siya filean kanang ginatawag nga ginakuha nimo ang personal property nimo dito sa imuhang igsuon. That is the first layer sa nga answer sa question. Pero siguro ang gusto nako isusog diri nga bagong kaalaman sa mga nagatan-aw sa atua is that dili na siya pwede no nga kamukha mo lang ang nagsabot og walay kasulatan nga kung namatay ang inyong parents nga iyaha na sa usa ninyo kaigsuon ng property. There has to be kung walay will ang inyong nanay o tatay, dapat mag-execute mo og extrajudicial settlement para nga magiging effective ang pagbahin-bahin ninyo. Kay maski halimbawa nagbahin-bahin mo nga equal, okay lang na siya. Actually, pwede po mo magbahin nga ang tanang propriedad dito ihatag sa usa ka igsuon kay tungod nga unad mas daghan siya natabang sa parents or sometimes baliktad because daghan siya panginanglan. Kaya nga ko ang gusto nga mabalaan ni sa mga nagatan-aw sa tua kay basig makuha lagi nimo ang titulo pero dili man gyapon mapaiya o mapaimo kay tungod nga wala mo'y kasulatan. Okay. Di man gyapon niya mapuslan attorney no ang titulo kay una wala man pod gi-transfer sa iyang pangalan ang mga titulo. Oo. So mo na pwede mo file ang kaso og theft pero wala man gyapon pulos ang titulo sa imuha. Okay. Anyway, so klaro naman to Atty. Saiki. Kasi katong nagkuha, attorney, wag gyapon pulos tong titulo ha. Hindi man gyapon to niya magamit.
Ang titulo wala gyud na siya pulos sa imuha kung wala nakapangalan sa imuha. Kanang mag-ingon mag-uban nga ang pulos na niya no halimbawa gitago nimo giprenda sa imuha tapos kanang gipawala-wala niya so pwede nimo mababagan ang pagbaligya kay ang kamatuoran na gyud sa imuha ang titulo. But as a general rule, kung dili nakapangalan sa imuha, wala na'y pulos sa imuha, or kung nakapangalan na sa imuha at unsa tawag nato niya na walay dokumento na naga-transfer sa imuha, wala gyapon pulos maski ang titulo na sa imong mga kamyaw. Okay. Sige. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender. Okay. Usa ko ka Christian na Muslim akong uyab, nanghagad na siya og kasal, nahadlok ko nga kung magbinyo pa siya og uban. Kung ako yang una nga pakaslan, pwede pa ba ko mangusog nga dili gyud sa mudungag og uban pa nga babae? Ato ni Saiki. Kuyaw ning pangutana. Naniguro ni daan ato ni Saiki. Naniguro ng daan. Kung dahil sa mga nagapaminaw sa ato ang Muslim, una sa tanan no, ang pagbinyo sa Islam nga ikaduha, ikatulo ug upat, dili na siya gina-encourage. Actually, ginatulutan lang na siya sa mga special nga circumstances. Kung ang usa ka lalaki nga Muslim magminyo, dapat kaya na ni-treat niya nga i-treat equally ang tanan niyang mga asawa, and that's very difficult to do. Manuman kay ang ginaistoryahan lang nato dili lang kwarta. Hindi na istoryahan nato diri is kaya ba nimo sila palanggaon nga equal, nga dili mapasakdan tong isa, nga dili magselos ang usa. Kung kaya na sa imuhang bana ug ang tanan nga kumbaga pa requisite sa pagka-Muslim mahimo niya, wala gyud kay mahimo ni ana, dili ka kababag because it's Islamic na unsang tawag nato niya na kung gusto niya o kaya niya, then definitely pwede gyud siya mag-asawa. So you have to accept that fact kung mag-asawa ka. Pero again, i-emphasize gyud nako sa imuha nga kanang bana nimo kung ang uyab nimo kung mabana na nimo, dili na basta-basta kakuha og asawa nga usa. Kay naatay PD 1083 katong Islamic Foundation ha, lisod na to Islamic Foundation nga kanang kaya niya i-treat ang duha ka asawa og equal. Lisod na naapatoy provision sa ato ang PD 1083 og decision sa atong Supreme Court nga nagaingon nga kinahanglan ang consent sa asawa sa first wife kung minyo ang iyahang bana. Dapat gina-register na ang intention to marry the second wife, third wife, or fourth wife. Ug ang tanan nga una nga asawa, hataga na dapat og notice. Kung ikaw kabalo nga imong bana wa na gani kwarta, ikaw na nagabuhi sa iyaha, maminyo pag yun og uban, kung ina kay objection, ipaagaman na siya or arbitration council. And kung ang imuhang objection is valid, dili ka minyo usab ang imuhang bana og ikaduha, ikatatlo, or ikaupa. So kinahanglan og consent sa asawa og pwede questionon sa first wife no kung dili kaya sa bana nga buhion or dili qualified under those circumstances ang bana nga mukuha og ikaduha, ikatulong asawa. Pero ato ni what if kung kaslon sila sa katong officiating unsang tawagan na katong imam nga wala nag-agi proseso, so katong nagkasal, pwede ba to pa sa kanong kaso? Yes, no. You're a party to a bigamous marriage, no? Bigamous marriage na siya kay you have to follow a process bago makaminyo ng usa ka tawo. That's why it's meron yang desisyon na ang Supreme Court talaga na bigamous kapag walang consent ng anong tawag natin diyan, first wife, and hindi ka din qualified na mag-asawa pa ng bago. So yes, nangyayari kasi talaga ito, some of the cultural practices, maski wala ang first wife, ginakasal nila. Wala sila kasabot nga naa na tay PD 1083 that governs Muslim personal laws, and kung wala naka-consent, then that's going to be a bigamous marriage. Kaya may proseso dapat. Dili na siya nga ng tago-tago na Ginoo mo ang problema kasi people do not understand Islam, people do not understand PD 1083, lalo na ng mga Christians na ginailad sa mga lalaki nga Muslim kuno pero dili di ay Muslim, nga abi nila gipakasalan sila, okay na, wala sila ka-realize na kabit ragyapon sila kay dili nag-follow sa Islamic process o dili nag-follow sa PD 1083. Okay. Sige, daghang salamat kayo Atty. Saiki Fontanilla Mamadra, and mayong hapon kanimo.
May hapon. Thank you. Okay, thank you, Atty. Saiki. Naabapod mo yung mga pangutanang legal nga bot ninyo nga matubag. I-PM na sa atong programa sa numero nga nasa inyong TV screen. Sa atong pagbalik at ang mga kabrigada, ang Baruganan 101. Dinisa, di ba yan? Di pwede yan. Karong hapon o benimininyo sa pagtuki sa baruganan sa mga nagkadiyang hisgutanan sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod, sa kahimtang sa katawhan o pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon kanang tanan at ang idini sa di pwede yan. Paghanay sa mga plano paglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod sa nga gipasagdan, pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen. Sugod karong adlaw na nato, makahinabi ang mga buot magpapili sa dakbayan. Ilhon nato sila. Baruganan. One-on-one. Pakighimaman kay Kuya George Anas. Usa ka multi-awarded entrepreneur, MSME, and youth advocate, book author, and registered nurse. Kuya George Anas. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen. Generals, makauban nato karong hapon ang usa ka councilor candidate, si Sir George Anas. Sir George, maayong hapon kanimo diha. Maayong hapon, Sir Ruel and Sir Abner. Maayong hapon. Maayong hapon, Sir George. Una sa tanan, Sir George, sa taga-anta, ihatag na ko ang floor sa pagpaila-ila sa imong kaugalingon ngadto sa ato mga televiewers. So maayong hapon sa tanan, kini si George Anas, usa ko ka batanong entrepreneur diri sa General Santos. Usa pod ko ka registered nurse ug usa ka book author. Minyo na ko na ako'y anak, no, 6 years old diri sa General Santos. So ako ang advocacy, ang pagtabang sa atong mga MSMEs, no, ginagmay ni negosyante. Kaya kabaluta kung unsa ilahang kasinatian katong niagi na pandemya sukad atong 2020, isip usapod ko ka MSME na ginagmay pod umpisa pod ko sa gamay. Unya napadako na ko ang akong negosyo sa pagpaningkamot namo sa mga sama sa akong asawa. Sir George, mayngon nato nga usa ka self-made man ka na, negosyante ka na, naka-create ka ng jobs ngadto sa atong mga kabrigada dinhi sa Jensen ug uban pa nga mga lugar, pero unsay nakagat kanimo nga mo venture sa natad sa politika, Sir George? Una ako ang inibitahan ng aking idol na si Mayor Elmer Catulpos. Ang sabi niya na, George, tabangi ko. Kinahanglan ta ka sa bilang usa sa akong mga kagawad nga makatabang gyud sa pagpalambo sa atong ekonomiya diri sa dakbayan sa General Santos. So nakita niya na wala pa ta sa politika, nagtabang na ta sa ato ang mga kababayan diri sa General Santos, labi na sa atong mga MSMEs. So maunang iyang nakita ang vision niya na kung ako makauban niya sa konseho, makatabang gyud ko sa pagkahitabo sa iyang vision for Jensen to be the next Singapore. Pagdungog di mo istoryahan na Sir George, yun sa rin mo na pagdawat sa imong galingon, yun sa rin mo pag-internalize kay from business
sa imong pag-venture sa imong negosyo into politics. Wa ba ka naglisod og una-una na, Sir George? Oh, actually, katong giingnan ko ni Boss Elmer na kung pwede ba kumudagan isip usa ka city kagawad diri sa Dakbayan. Nadawat noon ta ako ang application sa Boston for MBA. Ang iyon ako kay Boss Elmer, ako ang kausapin ko ang asawa ko. Pag-usapan namin kung ano yung pwede namin gawin. So, ang sabi ng asawa ko na mas kailangan ka ng Jensen. Lalong-lalo na ngayon, sa panahon ngayon. And because of that, nagsukol ko. No? Gidawat na ako ang challenge para na mudagan isip ko sa City Councilor diri sa General Santos. Kaya ako gyud no, before siguro makaingon ko na bilang politician, I am a newbie. Pero sa public service, bisag wala pa ko nidagan, nagaserbisyo na ta sa ato ang mga kababayan diri sa Dakbayan. Okay. Salamat Sir George sa imong pagpaila sa imong kaugalingon. Diri na ta karon sa mga concerns, excuse me. Nga gusto na to nga maisgutan. Concerns regarding sa kabalo naman kita sa nahitabo karon sa atong ekonomiya, pertigod bagsak ang atong lokal nga ekonomiya tungod ni ining pandemic. Ang atong pangutana, Sir George, paunsa ba ka priority dapat sa pandemic recovery ang revival po sa atong ekonomiya? O paunsa ta makatabang sa local economy nga makarecover ni sa impact sa pandemic? Well, una-una sa lahat, ang pinaka-importante na gagawin natin during the recovery period which will happen first quarter of 2020 is job creation. If you remember, no, libo-libong mga kababayan natin sa General Santos na walang trabaho. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho kasi limitado ang oportunidad na nandito sa atin ngayon. So, ang recovery sa pandemic is very critical. So, kailangan talaga natin ng mga leader na nakakaalam na may karanasan kung paano magpadami ng trabaho, magpalago ng negosyo. Sama sa akong mayor na si Elmer Catulpos, ako bilang isip ko sa pod ka negosyante na nakahatag na og daghan na trabaho, wala pa mi sa politika. So, mauna, no, economic recovery is very important by the first quarter of 2022. So, ato ang focus gyud is job creation. So, paunsa na to buhaton na. Ang pinaka workable, no, realistic na atong mabuhat is to promote Jensen as a tourism destination in Region 12. Kay ato ang makita karon, no, if you look at the statistics, pang-apat ra ang Jensen na destination sa ato ang mga turista, local tourists diri sa Pilipinas. So unsa ba ato buhaton? Palig-unon nato ang pag-promote sa General Santos na makita sa ato ang mga kababayan sa tibuok na Pilipinas that Jensen is a really beautiful place na pwede nilang puntahan. Ano ba ang mga strengths ng Jensen pagdating sa tourism natin? Una-una, ang ating fishing industry. Pwede tayong gumawa ng mga tour packages, pwede natin i-promote yung ating mga ethnic assets, kagaya ng ating mga IPs. We can utilize the culture of General Santos in order to attract tourists to come to General Santos. Actually, ang talaga dyan is that we are going to focus on making Jensen as the center of tourism hub in Region 12. So magiging gateway tayo for tourism here in Region 12. Yung mga pupunta ng South Cotabato, pupunta ng Sarangani, yung magiging base nila is General Santos. So bago sila pumunta sa mga lugar na yon, dito muna sila sa Jensen maglalagi. Okay, na-mention mo katong dakong papel sa mga negosyante, mga small and medium enterprises, Sir George, sa paglambo sa atong ekonomiya, sa atong turismo. Pero sa may hulagway sa kining mga SMEs nga naa dinhi sa Jensen, ano sa may mga problema nga ginaatubang sa atong mga gagmay o mga dagko nga mga negosyante diri sa atong lugar? O kung sa'y pwede nga intervention nga mahatag aron sa mga matabangan sila, nga matabangan ang atong pinalangga nga lungsod? Ako, nagapati ko, nagatuog yun ko na MSMEs are the backbone of our local economy, even the Philippine economy and the world economy. Ingan yun na ang data, no, according to statistics. So, ang pagtuo na kung atong tabangan ang atong ginagmay ng mga negosyante na mulambo sila, isip, usapod ko ka negosyante na nag-umpisa sa gamay, no, sa akong story, kami lang duwa sa akong asawa nag-start, and then padako na mo ang amuang kumpanya, hantod nakahatag migdaghan na ginatos ka trabaho o nakatabang mi sa amuang mga empleyado. So, ang atuang buhaton dira is that
based on our experience, unsa ba ang kinahanglan sa atong mga ginagmay ni negosyante diri sa dakbayan? Ang ginaisip nato permanente no kanang dapat na sila support financially. But financial support is the least that they need. Kinahanglan nila og training because we need to train our MSMEs on how to adapt and to thrive in the new normal. Mao gina pinaka-importante sa tanan. Bisag unsa pa nato kahatag og kapital or economic stimulus na sa ilaha, kung dili sila makabalo kung paano i-optimize ang ilahang capitalization, di pud sila gihapon maka-adapt sa panibag-o na hagit na dala sa pandemya. So very important ang training para sa MSMEs nato. O kasama na dira ang economic stimulus pod no, just like in the United States, gihatagan nila ang mga ginagmay ni negosyante og economic stimulus to start fresh in order for them to revamp their operation. So once you do that, pag lumaki ang mga maliliit na negosyo, dadami yung trabaho. Pag dumami yung trabaho, mababawasan po ang mga kababayan natin na naghihirap dito sa ating dakbayang Jensan. Okay. Kining ginaingon nga ang Jensan mahimong next sa Singapore. Of course, tanawa na to ang kasamtangan nga kaimtang sa ekonomiya sa Jensan. Ang pangutana din asa ta manukad para atong mahatag ang una nato nga lakang para ma-attain nato kining pangandoy nga mahimo ta nga sunod nga Singapore. Sir George. Ang una-una sa lahat is pinaka-importante is we need a leader who has the vision. And mauna na si Mayor Elmer Catulfos. No? Dako akong pagtuo sa iyahan na kaya na mabuhat ang iyang vision na ang Jensan mangin next Singapore. Now, unsa ba ang naa sa Singapore? Nganong ang ingon ni Mayor Elmer na we want Jensan to become the next Singapore. Siguro sa uban na wala nakaintindi, mga entrepreneur manggod ni. So ako, naintindihan ako ang iyang vision kung asa gikan na. Kay as entrepreneurs, we need to dream big. We need to have a big vision. So ang Singapore is a model. Dili pagsabot na mag-ingon ka na next Singapore, magpareho sa Singapore Jensan. Dili man nga na. Ang point diha na naatay model. Diba? So dili man siguro na lain kung ato ang buhato ng model ang Singapore kay sila ang pinaka-progressive na nasud diri sa sa Southeast Asia, diba? So unsa ba ang nahitabo sa Singapore na mahimo sila ng Singapore became a international port, no? Siya ang naging strategic port para sa ato ang mga cargo sa mga transactions dira labas-pasok ang transaction. So pag nangyari yan sa Jensan being a port city, no? Sayang kaayo ang opportunity na wala nato na nahatagan og pagtagad ang ato ang pagiging port city, no, diri sa Mindanao. Member kita sa BIMPIAGA, di ba? Kanang organization sa mga countries na ay role sa pagpalambo sa ato ang region. Pero hantod karon wala paghihapon tay nabuhat na lakang. So, I guess ang the best na tutukan natin dito is diversification, economic diversification. Dili lang ta musalig sa fishing industry. I believe na ang fishing industry is comprises 60% of the economy in General Santos. But kabalo man ta na ang jobs na mahatag sa fishing industry is not quality, no? Ang bot ko pagsabot na kinahanglan nato mag-diversify, magdala to og bag-o ng mga industries diri sama sa BPO industry na mao gyud na akong gina-propose na dalaon nato ang BPO industry diri sa dakbayan. Kay kung naka-travel ta no, naka-adto mig Davao, Cebu, Baguio, Iloilo, Metro Manila, unsa ba ang ilahang common ground nganong nilambo sila, nganong nagdako ang ilahang ekonomiya kay nagdala sila sa ginatawag na BPO industry didto sa ilahang syudad. Ang BPO industry kanang offshore na siya na company na gikan sa US, sa Europe, nagadala sila og ginakuha nila ng mga talents diri sa Pilipinas kay mas barato kung ikumpara na mag-hire sila dito sa ilahang nasud. Unya, ang BPO industry, ang minimum wage diri sa Jensan karon pila 336. Kung madala nato ang BPO diri, ang minimum sa BPO 450 to 500 pesos per day. So ing ana kadako ang magiging impact niya. And one company lang na madala nato diri sa dakbayan sa Jensan, it can create thousands of jobs. Okay. So dako gyud na tabang sa ekonomiya. Sige Sir George, humana ta dito sa iskutanan sa ekonomiya, diri ta sa mga social issues. Sa imong tan-aw Sir George, asa nagkulang ang kasamtangan nga kinipang panggamhanan, lokal nga panggamhanan dinhi sa Jensan kung atong isgutan katong pagresponde nining problema nato sa pandemya?
Well, una-una, gusto ko i-mention na maraming resources ang nasayang. Mga bigas na nasira, mga ayuda na hindi nabigay. So, doon pa lang makita na natin kung saan naging incompetent ang ating local government sa pag-handle itong pandemic. Because marami naman, hindi naman lahat ready pagdating sa pandemya. In fact, yung ibang mga lugar na talagang alam natin na mayayaman na pero hindi pa rin nila na perfect yung pag-handle ng pandemic. No? Pero, syempre, kung titingnan natin, marami sana tayong pwedeng nagawa. Like, for example, ang paggawa ng mga COVID quarantine facilities na dapat 2020 pa lang, ginawa na natin yan. So, nag-shoot up yung mga kaso, anong nangyari? Nag-lockdown na naman tayo. Kasi bakit? Dumami ang kaso sa hospital. So, ang hospital natin, yung capacity niya, nasa red alert na, nasa level na siya na sobrang dami na ng mga pasyente. Then that is the reason why nagkakaroon ng lockdown. So, sana kung nagkaroon lang tayo ng leadership foresight na 2020 pa lang, alam na natin na magkakaroon na naman ng surge kasi wala pang bakuna nung time na yon. Dapat napaghandaan na natin yon. Para nakagaya ng Baguio City, I have been there, nandun ako nung June, nakita ko kung gaano ka-effective and efficient ang kanilang local government sa pag-handle ng pandemic. Kahit yung kaso nila ay tumataas, walang lockdown na nangyayari. Bakit? They have the facilities kung saan nila dadalhin yung kanilang mga kababayan na nag-positive sa COVID. They have hospitals na expand nila even before the pandemic has started. So that is very important sa atin dito sa General Santos. Katong nahitabo nga sa pandemic last year, Sir George, sa tanaw nimo, grabe yun ba ang epekto ni ini ngadto sa atong mga MSMEs? O gikinahanglan ba yun nato sila nga tabangan for sure sa karong mga panahon na? Well, dako gyud ang epekto sa pandemic sa atong mga MSMEs. Daghan kog mga kaila na nagsarado ilang mga negosyo. Daghan kog mga kaila na because of the pandemic na wala og trabaho. So I guess na the failure to handle the pandemic has resulted into the loss of jobs and the closure of businesses dito sa General Santos. And nasa kaninong kamay yun? Nakasalalay. Nakasalalay yun sa kamay ng ating leader na dapat ay pinotektahan natin yung ating mga maliliit na negosyo by making sure na tayo po ay handa at ginagawa natin ang lahat actively na tayo mismo ang gumagawa nito at hindi lang natin inaasa sa mga tao na ating ina-appoint para gawin ang mga bagay na dapat tayo ang gumagawa. Okay. Sir George, sa iskutanan nga kining health program dina sa barangay, unsay dapat punan dina sa mga rural health units para makatabang kini sa response nato dina sa mga problema sa atong katawhan, iskutanan sa kahimtog sa panglawas? Kabalo ba mo, Brigada Abner, no? For the past 2 weeks tuyok-tuyok ko sa Jansan. Nag-adto ko sa mga barangay, nakipag-usap tayo sa ating mga kababayan. Masakit yung narinig natin ng mga hinaing dahil may mga rural health centers nga tayo, isip ko sa nurse. No, nagtrabaho ko sa community for 5 years. And sa amo ang community, kung sa asa ko nagtrabaho, ang rural health center na ay scheduled check-up na free para sa atong mga kababayan. Libre na tambal pod sa mga nailagnat, na ay sakit, no? Na ay infection. So diri sa Jansan na ato ang nahibaluan na naa sila'y RHU pero walay free consultation, walay libre na tambal. Kung naaman, makakuha lang ka kung kinsa ang malapit sa luwag, yung ganit nila. So, maog yun ang dako yun na siya na challenge sa ato ang healthcare services, especially at the community level. So, ang ako unta na gusto na buhaton gyud, no, kung mahatagan ta og chance na ma-empower nato ato ang mga kabarangayan in terms of providing the health services. Kay pwede man nato na dira butangan og one scheduled free consultation every barangay every week. So kung wari sa Apopong and Sinawal and Labangal, so buhaton na sa usa ka district sa tulo ka barangay, usa ka doktor ang magunit sa ilaha. Mag-rotation na si doc diha every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So hatagan nato na sang sa og realization kung kita mahatagan og chance, no? Kay dako gyud na natabang. Kay kabalo ka kung magsakit ang mga taga Labangal, taga Apopong, taga Sinawal or taga Tumbler, asa sila moadto sa syudad. Pila ang pamasahe back and forth? Pila? 80 pesos, 70 pesos, 100. Onya, ang consultation sa private doctors pila? 500 pesos ang pinakabarato. Magpalit pa silang tambal. So isip kung imuhang sumahon, pila ang kinahanglan nimo pa na kwarta bago ka makapa-check up sa doktor 2,000. Onya, wala man sila kwarta.
So, ang gakatabo na lang, gipasagdaan na lang, hantod na naglala na, hantod na matay na lang. Okay. Na-mention mo, Sir George, nga ikaw, usa ka nurse, pero kabalo ka kung unsa ang sakripisyo nga ginahimo sa mga frontline health workers, pareha sa mga nurses. Pero diri sa ato nga lugar, ang problema sa mga nurses diri kay ang ilang employment status, kung dili contractual, mga job order. So, in terms sa benepisyo, pero in terms sa benepisyo, kulang. Pero sa trabaho, perting dagana silang trabaho. So kung ikaw, palaron nga masuportahan sa mga tao, makalingkod din sa konseho, unsay mga proposal nimo nga pwede makatabang ngadto sa mga health workers nato, sa mga nurses nato, nga ma-improve po ang ilang pasweldo o ang ilang kahimtang? Isip po sa ka-nurse na experience good na ako kung sa kalisod magtrabaho sa hospital. Especially kapag kulang ang staffing. Kapag kulang ang staffing sa hospital, instead na 8 hours ang yung duty mo, 16 hours diretso. Wala ka pang tulog. Ang pasyente na hinahawakan mo, ang ideal is 1:2 pila lang, 1:5, 1:7. Pero ang kakahitabo sa atong mga hospitals karon 1:15, 1:20. Kasagaran 1:30. So dako gyud siya na challenge, no. Kanang makaingon gyud ka na underpaid gyud kaayo atong mga nurses diri sa not only in Jensen but it's happening everywhere. In every city in the Philippines. So, isip ko sa ka-nurse, gusto gyud nako na hatagan og pagtagad ang ato ang mga nurses and health workers. Para na dili pud sila maka-feel na ay murag wala man ta diri ginahatagan og pagtagad, muadto na sa abroad kay dako pud ang sweldo dito because that is the reality nga nagakahitabo. So ato ang paningkamutan na makabuhat ta og mga balaod og legislations na atong madugangan ang ilahang mga allowances and to make sure na mahatag gid sa ilaha. Kay mo nang lisod karon, no? Na namin mga allowance, na mga benefits pero wala nila nabaton, wala nila nadawat. So ang pangutana asa ni adto ang kwarta? Okay. Sige. Kining hiskutanan pod sa butika sa barangay, daghan na kayong mga nagsaad ni ini Sir George. Daghan nagsaad pero good thing giingon nimo kung adunay partnership sa mayor ni kung mahimong mayor si Brigada Elmer Catulpos unya ikaw konsihal, paano ma-realize kining gisaad nila sa unang naay mga butikas barangay ilalom sa kining kung ikaw ang makalingkod sa konseho, paano nimo iduso nga ma-realize kining saad nga sa una wala na tuman og this time paano ni matuman? Una-una sa lahat, no, ang pag sinabi natin na butika ng barangay, dili buot pagsabot na kailangan talaga natin magtayo ng butika. No? Ang pwede natin gawin, meron na tayong RHU sa bawat barangay. Let us empower the RHU. Doon po natin ilagay ang mga libre na gamot. Hindi na po natin kailangan magpatayo ng structure. Now, ang kakailangan lang natin is abundant supply of medicine para sa ating mga kababayan. Ngayon, pagdating naman doon sa tanong mo, Brigada Abner, kung paano natin gagawa ng paraan yun, bilang isang negosyante, isang nurse, no, ang ating health services na anay budget, and it is the sanggunian that is doing the legislation sa pag-approve kung pila ang muadto diri sa kanina departamento. So hatagan gyud natong priority ang health services. So dira gyud siya magsulod, no. Nya kung ato pog tabangan ato ang congressman si J. Omila, no, kay dira gyud na magikan ang dakong budget na iyahang i-download sa atong LGU through the Office of the Mayor na mahatag na siya sa mga kabarangayan. And through that, daghan og mga tambal na mapalit nato and we won't have any problem anymore sa paghatag sa mga libre na tambal para sa atong mga kabayan na nagsakit. Yan. Okay. Wala magita oras sa Sir George Anas to last nga lang nga question para sa imuha. Unsa ba nato ma-promote ang kining ginatawag nato nga good and effective government diri sa tuang lokal nga level? Well, I believe that good governance should be a given para sa ato mga kababayan. Kay daghan man gud ang nag-iingon na ang mga politiko corrupt, di ba? It's basic, no? So naanay ingon gani nila na naanay stain ang mga pagiging politician, but I believe that good governance is traced from the heart. So kung naa sa imuhang kasing-kasing ang pagserbisyo sa imuhang mga kababayan diri sa dakbayan, I think and I believe that good governance will become a byproduct of that heart for service. Yun. Dagang salamat, Sir George, sa imong paghatag og time diri sa Deeper Diyan. Salamat, Sir George. So, kato.
O kana mga kabrigada lain usab nga hugna sa pag-utingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon o mga isyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausap pa. Ako si Brigada Roel Dumantay. Ako sab si Kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud mga kabrigada kung doon na tayo kaalam. Aron sa ingon katunato dili gyud mayatakan. Be proud of Jensen again. Barug Jensen, kini ang Di Pa Riyan